have one president who will be the best ever president in history, and that is who? Duterte! 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 We are marching today to call your attention to this very serious violation of human rights and a very serious violation of Philippine sovereignty. They ignored their own statute that before Duterte should be brought to The Hague, he should have been brought before a local court to ensure that his rights are respected and that Philippine sovereignty is also respected. Yes! Did they comply with that? No! And because they did not, what should be done with Duterte? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yes, guys. Thank you po. Hoy. Hoy. Duterte! Bring him home! Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! Tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Good morning everyone! Welcome to my channel. So saan ka man naroon at anuman ang iyong ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga isyong dapat alam mo. Okay, so napanood po natin ang marcha ng mga Pilipino kasama ang mga foreigners, no, ang mga dayuhan para dito sa pinagpaglaban nating bring him back. Bring him back. Okay. At nakadudurog ng puso po, no, na sa pagmamarchang to ay isang dayuhan, isang Dutch ang namumuno, ang kanilang leader, no, na sumisigaw din ng bring him home. Bring him home. So, malinaw talaga na ang daming nagmamahal kay Tatay Digong at marami talaga ang nakuha ang simpatya sa naging katayuan niya. Okay, so at sinasabi nila ICC has no jurisdiction to Philippines and they know it. Ayan. So, anyway, kagagawa naman ng gobyerno natin, no, kung bakit napunta ron si Tatay Digong. Okay, so basahin po natin ang mga comments ng ating mga ka-issue kaugnay ng pagmamarchang ito ng mga Pilipino kasama ang mga sumusuportang dayuhan sa The Hague, Netherlands. Okay, so mula kay Riz Parcon, sabi niya, he deserve a treat of lumpia and adobo. Ayan, thanks Sander. Okay, so mula naman kay Maureen Ugat. So, sabi niya, thanks Sanders and all the OFW who heartedly supported the release of our former President Rodrigo Duterte. He is truly the father and hero of our country. So, ayan po, no? So, marami ang natuwa sa ginawang ito ng mga kapwa natin Pilipino, mga OFWs, kasama ang mga dayuhan na nagmamahal kay Tatay Digong. Anyway, pinakita naman, no, ng mga mamamayang Pilipino ang hagupit ng kanilang response sa nakaraang halalan 2025. Nakita natin kung gaano katindi ang suporta ng mga Pilipino, no, na sa kabila ng si Tatay Digong ay wala sa Pilipinas, ay nanalo pa rin bilang mayor, at ang kanya namang mga relatives na Dutertes ay nanalo rin na landslide sa kanilang iba't ibang posisyon na
tinakbuhan ngayong nakaraang halalan 2025. Okay, ayon nga kay Kaufman, Duterte mayoral win shows votes want ex-president back. Reject Marcos admin. So nagpapakita pa talaga na gustong-gusto ng mga Pilipino na bumalik na si Tatay Digong sa Pilipinas at nararamdaman ang sinasabing pag-reject o di gaanong paggusto sa kasalukuyang administrasyon. So, talagang solid ang mga Pilipino. Nakita natin kung gaano ang support ang pinakita. Ganun ka-solid, lalo na sa Mindanao ang boto. Solid talaga, ganun din sa Kabisayaan, sa Visayas. So, solid talaga ang pinakita nilang paraan ng pagboto. Maraming sasabi talagang black voting ang ginawa, kaya medyo nakukulangan pa nga dun sa resulta. Okay, so isa siguro sa dahilan kung bakit si VP Sara, Inday Sara ay excited na rin dito sa nalalapit na impeachment trial sa kanya. At sabi niya ay excited na siya at handa siya sa bloodbath. Although sinasabi ng ilang analyst natin katulad ng House Prosecutor na hindi naman talaga kailangan maging bloodbath ang itong nalapit na impeachment para kay Inday Sara. Okay, so ito po ang ating sinasabi nga, yung nangyaring pagboto, no, parang humanga. Lalo na ang mga dayuhan doon sa pangyayari na si FPRRD ay nanalong mayor, wala siya rito, ay sinasabing decisive victory at itong pangyayari dito. Okay, so patunay lang talaga na marami nagmamahal kay Tatay Digong. Okay, so congrats sa ating mga OFWs na talagang walang sawang sumusuporta, no? So walang pagbabago, nadadagdagan pa sila at dumarami sa paglipas ng panahon at mukhang hindi hihinto, no? Nakita natin ngayon naman ang sinagawa nila bukod sa pag-stay doon sa tinawag ng Duterte Park ay nagmarcha naman, no? At sinisigaw ang kanilang kahilingan na ibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Okay, so yan po ang ating tinanakay sa ngayon. Hanggang sa muli pong talakayan. So muli, ito si Madam Issue and sabing bye for now. God bless us all. Thank you po sa inyo lahat.